Ang cute. Pati pa lang yung snow na na-enjoy ko. Hi, I'm Chris, ang Raketera homeschooling nanay kay Liam at kasama ang aking Diyosawang si Justin. Let's make the most out of my remaining years before I turn 40 at samahan niyo ako sa aking journey! Today is a gloomy day and medyo may sakit pala ako as I'm doing the voiceover. Pasensya na. Hanggang ngayon wala pa rin akong pang-amoy at panlasa. Good morning. Ang kalat ng table. O, ito ang aming work area. O, diba? Meron ako nabiling notebook. Naiwan ko yung brain dump notebook ko. Pero I like this one kasi may mga section siya. Sa Daiso ko lang nabili. Nasa 40-45 pesos. Parang gano'n. So, nakasulat dyan yung mga kailangan kong gawin. Tapos, dito sa likod, check! Ayan, yun yung mga utos ko dun sa mga tao sa bahay. Daddy, pakita ka. Si Daddy Justin, tinan mo yung mukha. Medyo nabawas-bawasan na yung pamamaga sa noo. Pero bumaba na siya sa mata niya. Anyway, ang galing. Ang galing dito sa Korea. Ilang araw ka dapat mag-take ng gamot, lab? 7 days. Naka-portion na siya, friend. Para hindi mo siya makakalimutang inumin. Ayan o. Kita niyo ba yan? May number pa. Day 3. O, tapos may date. Ay, hindi ko pa nakita. Ayan o. Diba? 3 yung iinumin niyang tableta. Capsule pala. Tapos 2 tableta. Tapos, may araw. Para hindi ka malito kung pang ilang araw mo na. Tapos, yung kanilang lalagyan, may ganun pa. O. Kung bumili ka sa pharmacy, ang mura ng gamot nila dito. Magkano ka inabot, Baby Labs? Yung gamot, Oh. Parang yung gamot, nung kasama kay nasa Liam. 600. Yung sa'yo lang, nasa 600-700 lang. Oo, mga ganun. Oo. Tapos, 3 pirasong gamot na siya para sa pamamaga, para sa... Anti-acid sa tiyan. Oo, kasi nag-antibiotic na siya. Hindi na kaya ng ano eh. Hindi na kaya ng tawag dito, ng topical yung nangyari sa mukha niya. Sinusulat ko lagi yung mga kailangan kong gawin. So, may mga sasagutan si Liam. Buti na lang talaga may Daiso dyan sa tapat lang namin. Nakakatawa. Bumili ako ng mga sticky notes. 1,001 lang. Nasa 40 pesos. Tama ba, lab? 40-45 pesos. O, ito magagamit ko na to para mamarkahan natin ng maayos yung kanyang mga activity. Ah, dumikit! Yung naririnig nyo pala, ayun yun, yung washing machine. Thank you lang. Basa pa yung iba? Basta? Oh, so Liam, ayun nakatago na. May swimming kami dyan. Pang-blackout ng ilaw. Swimming, towel. At syempre, kahit nasa bakasyon tayo, hindi ibig sabihin no, na hindi mag-aaral si Liam. So, yun ang kagandahan ng nag-homeschool kasi nadadala namin yung mga activities niya wherever we go. And I try my best na mas maging organized ako sa mga bagay na pinapagawa ko sa kanya para hindi ako na-overwhelm sa execution ng mga lessons ng aking anak. Oh, ayan o. Nagbaon pa ako ng relo. Kasi may mga, activity na kailangan niya sumagot ng oras. Diba? Saan ko ba nabili to? Sa TikTok ba? O sa Expressions? Itong book na to, again, sa mga magtatanong, ito po ay book sale. Nabili. Nasa 200 or 300 pesos lang. Ito yung ginagamit ko. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na hindi na kami nagsa-stroller. My gosh! Sobrang excited kami sa sumakay ng mga bus. Kasi hindi namin ito nagagawa dati nung naka-stroller pa si Liam. So ngayon, medyo mas flexible na tayo. Mas marami na tayong pwedeng mapuntahan. Like today, meron tayong pupuntahang Hanok Village. Kasi sabi maganda daw doon. We are here! May batang masaya. Ba't ka masaya, Liam? Dance step po. Kasi, nakikita nyo ba? Can you guys see that? It's snowing! It's so magical. Ang cute. Nag-snow.
Kopya. Mga Frenny. Ang ganda. Iya, maganda. Nakakatuwa. Grabe. Sakto yung punta natin doon, no? Oo. Wala, araw. Mamaya na, araw. Mamaya. Kunti pa lang yung snow na na-enjoy ko. Nakikita niya yan. Yung dandruff ko lang to eh. Ganun pala siya kalaki. Hindi ko pa nakikita yung snowflakes. Kaya tapos malakas. Oo, mas malakas pa ng konti dito. Uy, be careful what you wish for. Mamaya blizzard. Mag-blizzard. Ang hirap pag bigla kang tumatawa tapos papasok yung snow sa lalamunan ko. At saka, mga joints. May nakita akong ice. Ayan. Fascinated siya dun sa ice. Ang ganda! Nakakatuwa. Nakakatuwa yung lamig. Dapat ganitong lamig lang. Ito nakakapagtanggal pa ako ng ng... Earwax. Hindi earwax. Diyos. Ng gloves. Nung mga nakaraang araw, hindi ka sobrang ang lamig. There truly is something sacred about first times, especially something like this. Yung seeing snow when you've grown up in a place where it doesn't exist. It's not just about frozen water na nalalaglag sa sky, no? It's about realizing that the world is bigger than what you've always known. Nakakatuwa kasi dati napapanood ko lang to sa mga palabas, and for a moment feeling ko, I'm both the adult that I am and the child that I used to be. Pagbigyan nyo na ako i-romanticize, kayo naman eh. Hello, wild subjects. Welcome to... what's the name? My kingdom. To my kingdom. Yon. And today, I will be showing you the ranks of the king before cars, cell phones, tablets, any modernization exist in the world. And this is what it looks like. That one. That thing at the top. Ang ating next agenda, mga friend ko, maghanap ng chibog. Kaso, Sorry, Daddy. dahil mga privately owned properties to, Daddy. Asa na mga chibog? Where are the chibogs? I cannot find them. Ang ganda mag-picture dito, oh. Daddy, no? Pangkina. Oo. At saka mas saka, tawag doon? Mas solo mo yung lugar, less tourist. Pinsa Bokchodhanok. The place is truly gorgeous, pero the downside is walang murang restaurants nearby. So, meron kami nakitang isang restaurant na may magandang view. So, syempre, expected ko na medyo overpriced at mahal ang mga bagay-bagay dito. But then again, minsan lang naman tayo mag-splurge. Sige, pagbigyan na natin ang ating mga sarili. Nag-order ako ng truffle fries. It's so good. Nakakalokang truffle fries yan. Halos 500 isang plato. Pero sige na lang talaga. Syempre, splurging on food while traveling can feel indulgent. But it can also feel deeply meaningful. Kasi syempre, yung pagkain, hindi na siya simpleng pagkain when you're somewhere new. It's culture. It's history. It's memory. Yung experience that you're sitting in a small local restaurant, as you're tasting something you can't quite recreate back home, that becomes part of the story of your trip. Syempre, kailangan hindi laging nag-i-indulge at saka nang splurge. Girl, makuubos ang budget natin. So, ang ginagawa namin, sa isang araw, meron kaming isang meal na talagang pagkakagastusan namin. And then the rest, enough na magkaroon ng laman yung tiyan. Pwede doon na papasok yung mga convenience store food o kaya naman yung mga naka-sale na mga pagkain sa grocery paggabi na, yun bumibili kami noon para the next day, yun yung aming breakfast. At saka talagang tinitake away ko yung mga tira-tira. Pag may mga kinainan kami na alam ko na makaka-save pa ako ng isang meal dun sa tira, inuuwi ko talaga, hindi ako nahihiya kasi binayaran ko naman yun eh. Basta remember talaga, you're being intentional with your expenses, lalo na pag nagta-travel. Kasi alam nyo ba, minsan may mga cheap bowl of noodles na nakakain kami while we're tired from walking 6,000 steps na as memorable as a fancy dinner or a fancy lunch. Tsaka ako, mas naaalala ko talaga yung joy at tsaka yung experience kapag natitikman ko siya. Yung iba, di ba, pag naaamoy nila, yung iba, pag nakikita nila yung litrato. Ako, mas naaalala ko siya kapag natitikman ko siya. Kaya mahilig talaga kumain ng Mami Kiss Joe kapag mga nasa layasan na ganito. O, bill reveal na tayo. Magkano ba inabot yung lunch na yon? Tumataginting na 5,000! Ang mahal! Alis ng pamamaga. Pakita kasi niyo yung view. Ang ganda. Ayan, oh. Diba? Ang cute! Speaking of cuteness, nakita niyo to, gagayahin namin to sa rooftop. Yan po, ang ganda. Gusto ko yung may paganyan, no? Tapos i-rake mo.
Oo, tas may mga tae ng aso. At syempre, nag-moments pa ang buong pamilya kasi wala masyadong tao nung nandun kami. Kaya nakapag-video pa kami ng ganito. Di ba? Ang cute! Andito na ako sa Daiso. Maghahanap ako ng mga bagay na gagamitin namin para sa aming homeschool setup dito sa South Korea. Una sa lahat, ang dami nilang mga ano dito, notepads. Ang cute nito, oh. Gusto ko to para kay Liam. Kasi medyo mabigat siya. Hindi siya efficient. How about this one? Ito na lang, pang-mark ko dun sa textbook niya, no? Kailangan ko rin ng magandang pantasa. Ako ba ng ruler? Ang gaganda naman ng ano. Gusto kong bumili ng calculator. Ang cute eh, oh. Eto, feeling ko kailangan ko ng ganito eh. Organizer. Para sa mga pinagbibili ko kabubot, no? Para maayos siya. Ano ba maganda? Dalawa. Pink and blue. So, workbook ni Liam, kailangan ko ng crayons. Tingnan niyo naman gaano kamura yung crayons nila dito. Ang ganda. Gusto niya markers eh, kaso kasi minsan naiiwan yung takip na tutoy. Ito na lang oh, 3,000 mo. Parang less than 150 pesos lang to. Ang dami ng colors, 24. Hindi tayo sa Seoul Station. Bibili ako ng ticket. So, it's just me all alone with my Daiso goodies. Bibili tayo ng ticket papuntang Busan. Gusto ko na umuwi. Gusto ko matulog na maaga. Sila di Justin eh. Gusto pa niya ang tawag dito. Maglibot-libot. So, nasa Myeongdong yung mag-ama. Ayan, pila tayo. Friendly ko, ayan, nagtanong ako kaso hindi sila masyadong friendly. Ito naman masisi, baka pagod na rin sila kasi pagod na nga ako eh. Sabi ni Kuya kanina doon ay lahat daw ng schedule bukas ng train. Wala nang upuan. Nakatayo na lahat ng tao. Pwede ba yun? Nainis ako. Nainis ako ay Kuya. Pwede naman niya akong kausapin na matino. Sabi ko parang hindi naman ako naniniwala lahat sila. Eh sabi niya kasi merong holiday ng 13 to 17 ata. Oo, may holiday. Kaya lahat ngayon sold out. So try natin dito sa mga ticketing kinemerlot na booths. Ang tawag dito? Ayan, dito sa mga ticketing machine. Baka dito makahanap pa ako. Teka nga. Teka lang. Purchase tayo ng ticket ha. Nataranta ako. Hindi ko maintindihan kung anong pipiliin ko. Ayan, dalawa kaming adult, isang bata, half the price yan. Kapag doon kayo sa buti, hingan kayo ng passport ha. Kasi baka siguro may mga nandadaya. Pero dito, hindi na nila dino-double check. Okay, tama na ba to? One way lang tayo. Tama ba? Ay, hindi alam saan pupunta. Busan. Nakita nyo ba yan? Complete selection. Oh, friend, natataranta pa talaga ako. Nakakaloka. Munti ka na kung ano na rin piliin ko kanina. O, di ano tawag dito rin sabi ko sa inyo? Ano na nga yun? Nawala na sa wish ng Mommy Chris. O, ayun na nga. Munti ka pa magkamali-mali sa mga pinipindot ko kanina. Pag ganyan na nagmamadali, tapos may mga foreign language na involved. Nabubo ang Mommy Chris niya. Ano ba yun sasabihin ko? Nakatatlong card ako, friend. Eh, dapat Gcash lang ang ginagamit ko kasi nandun yung travel funds namin. Nag-error. Pumunta daw ako ulit dun sa booth. Eh, di ba wala na kasi sa booth dun? Ayoko na bumalik kay Kuya. I'm actually feeling, tired na rin. Like, ay, mali ako. Dun pala. Mali. Ibang exit pala yan. Dun pala yung papunta sa bahay namin. O, ang tawag dito? Di pinalitan ko. Sabi ko, ginawa kong video na lang. Pagsaksak ko ng video, nag-error na naman. Sabi ko, naman sa mga to? Lahat na lang nag-error. Sabi ko, sige na nga, wala ata akong choice. Kakausapin ko ulit si Kuya Masungit. Baka pakiusapan ba? Wala kasi kung ayos ngayon eh. Kung ako nakapang ngayon, no? Diyos sa Diyos sa outfit. Di ba kasana, pinagbigyan niya ako. Anyway, tag dito. Frenny, dyan tayo bukas, oh. Pero for now, dito tayo sa kabilang end. Dyan yung bahay namin. Katapat lang na Seoul Station na saya. O dahil dyan, ang bigat-bigat ng dala ka. O, dyan tayo galing kanina. Tatawid lang ako. Ando na yung bahay. Ang laking bahay na, Ang laking bagay na malapit sa station. Yung aming bahay. Andun lang. Nag-set ako ng goal dito sa trip na to na sabi ko dapat makatapos ako ng 2 books at isa sa mga books na yon ay ang Atomic Habits na book. Mahilig talaga ako sa mga self-help books over dun sa mga mahahaba na mga novels. Hindi kaya na attention span ko yun, friend. Mas gusto ko yung ganito, yung mga mababilis lang yung impormasyon. Wala naman akong kailangan patunayan sa kahit kanino. Ang gusto ko lang talaga medyo lumawak yung aking
vocabulary skills, mas marami akong magamit ng mga English words, lalo na kapag nagsusulat ako. And lately, I've been journaling. Napapansin ko na minsan nahihirapan ako mag-conceptualize ng mga thoughts ko. Kaya pinagsasabay ko talaga yung pagbabasa at saka pagsusulat. May dala rin journal ang mami ko sa trip na to, di ba? We just arrived at Busan Station. and sobrang gutom na kami at sabog. So, samahan niyo kami. Let's eat! Hi, Daddy! Gusto ko ng sanggipsal. Tara, let's go. This is somewhere sa May Choryang Market, which is just one station away from Busan Station. Sobrang sarap ng quality ng karne nila dito. And noong una sabi ko, hala, parang ang konti naman nun. Parang hindi siya kasya para sa aming tatlo. Pero kasi sobrang dami nilang side dish. Yung side dish mismo nakakabusog na eh. Hindi kagaya sa Pilipinas, yung mga Korean barbecue restaurants dito, di ba, unlimited yung meat. Sa Korea, kadalasan, per gram nila binibenta or per gram mo siya pwedeng orderin. Kaya talagang titipirin natin yung serving ng meat natin. Pero dadamihan natin sa side dishes kasi yung side dishes nila, kadalasan talaga refillable siya at saka unli. I super love this restaurant kasi nakikita ko talaga dito ang dami kumakain ng mga magbabarkada, mga locals. Madalang ako makakita na kumakain dito ng foreigner, parang kami lang ata. Kapag mga ganitong klaseng dinner, usually ang nagagastos namin mga nasa 2,000 to 2,500 pesos. Tapos, sinasabi ko sa inyo, kapag nasimulan nyo na matikman talaga yung legit na Korean barbecue, pag uwi sa Pilipinas, girl, parang hindi mo na ma-enjoy yung mga sanggip salamat. Be open din pala sa mga iba't ibang klase ng restaurants. Kasi I know some of us are very dependent sa TikTok or sa Sokmed sa mga restaurant recommendations. Pero like for example ito, accidentally lang namin ito nakita. Nung naghahanap ako ng Daiso, nakita ko to sa palengke. Kita sabi ko, ay sige, kain tayo dito. So tayo po ngayon ay mag-writing activity. Ano ang susulatan natin, Liam? Journal. Your journal. Okay, so saan page na tayo? Ayun. Alam ko parang medyo high maintenance or matrabaho itong nagpapajournal ako kay Liam. But I'm sure his future self will thank me for this. Mommy, what's the time? I'm going to also write the time. The time is, it's 8:53. By the way, we just checked in near Busan Station para mas malapit sa mga ganaps kasi mayroon tayong tour tomorrow. So, ayan ang Liam. Wala mo ng screen time. Basa-basa muna siya. Meron nag-recommend sa akin ng Kindle. Pero kasi, di ba screen time pa rin yun? Paano ba to? Kasi mas gusto ko talaga yung feeling na nafi-flip mo yung pages ng books or magazines. Kaya talaga kahit medyo may kabigatan, syempre pag nagdala tayo ng mga aklat, ginagawa ko pa rin. It's just a small sacrifice para kahit papano ang Liam regulated ang emotions kasi kapag sobrang screen time, iba talaga nagiging ugali nitong batang to.